So, recap muna, no? Sino po nandito last week? Okay? So, sino po nandito last week? Yan, taas kamay. So, praise God po, no? So, balikan lang po natin yung mga message ng mga nauna po sa akin, no? So, ayun nga po, no? Kung babalikan natin. Okay, so, sabi ni Pastor Ray, no, nung first week ng August, no, ang pinag-aralan nga po natin is the path of life or yung path ng buhay. At dito nga po makikita po natin no, na sinasabi ni Lord na siya yung makipot na daan at kailangan nating pumasok. And then last week, sinare ni Pastor Jello is ano ulit? Sino po makaka-recall? No? Sabi doon, the value of man's life or yung kahalagahan ng buhay ng isang tao. No? Pero ngayon po, di naman po tayo lalayo. So ang topic po natin ngayon is connected pa rin. At kung may Bible po kayo, no, sabay-sabay po natin buksan sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verse 13 to 14. Matthew chapter 7, verse 13 to 14. So kung nandiyan na po kayo, no, sabay-sabay po natin basahin. Sabi po ng verse 13. Okay, sabi diyan, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at mapalad ang daang papunta sa kapahamakan. Malapad pala, hindi mapalad. Malapad ang daan papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami or nakararami. Verse 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti ang nakakatagpo niyon. So purihin po ang Panginoon no, sa pagbabasa ng kanyang salita. So ang title po ng pag-uusapan natin ngayon is walang iba kundi, sabi dyan, no? Pwede ba sabay-sabay basahin? Sabi dyan, no? Enter the narrow gate. So pumasok, sa Tagalog, pumasok kayo sa makipot na pintuan. So ito rin po yung sinare ni Pastor no, last week. So yun. So konting background lang po. No? Okay, may tanong po muna pala ako bago tayo mag-proceed. Sabi po dyan, pwede po pa next. Okay. Sabi dyan, no? Is following Jesus really easy? Or sa Tagalog, no? Ang pagsunod po ba sa Panginoong Hesus ay madali? Okay. So siguro, ano naman natin yun, no? So ngayon, sino yung magtataas ng kamay na, Kuya, ang pagsunod sa Panginoon madali? Sino po yung magsasabi madali? Okay, parang wala, no? Sino magsasabi na ang pagsunod sa Panginoon ay mahirap? Sino magtataas ng kamay? Sino magsasabi? Okay. So sino yung yung walang pake? So, di ba? So siguro iba sa atin, no? Pwedeng sagot natin, madali lang, kaya naman 'yan kasi si Lord naman yung tutulong sa atin, no? Meron namang din magsasabi na parang mahirap yata sumunod sa Panginoon eh. So isa-isahin natin, no? Naglist lang ako ng mga kilalang utos ni Lord, no? At tingnan natin, mahirap bang sundin or madaling sundin? So yun. Number 1, di ko na to sinama, no? Pero sabi ni Lord, no? Love your, sino daw? Enemies. Madali po ba o mahirap? Di ba? Parang sa iba, parang ang hirap yata niya, no? Imagine mo, kaaway mo na, iibigin mo pa, no? Sabi ng Matthew 5, verse 44, pray for those who persecute you. Or sa Tagalog, ipanalangin mo yung mga taong umuusig sa iyo. Madali po ba o mahirap, no? Sabi ng verse 21, sabi doon, no, forgive 70 times 7. So, magpatawa daw po tayo ng 70. Hindi lang 70 times sa loob ng isang araw, kundi 70 times 7. So, kung ito total natin, ilan kaya yon? 70 times 7. Nag-search ako, sabi dito, 490. Imaginein mo, sa loob ng isang araw, magpapatawad ka 490 times. Grabe, no? So, sabi nga nung isa na narinig ko sige, pag naka 491 ka na, mapapasakin ka na. Pero hindi po ganun, di ba? Everyday nare-reset siya. Sabi doon, no, pag sinampal ka, ibigay mo pa yung isang pisngi mo. Sabi naman din ni Lord, no, love your neighbor as yourself. Ibigin mo yung kapwa mo, gaya ng sarili mo. Sabi ng Luke, kung meron mang umagaw ng balabal mo, sabi ni Lord, ibigay mo na pati yung damit mo. Sabi doon, if someone forces you to go
1 mile, Matthew 5 pa rin to. Doblehin mo, gawin mong 2. Sabi ni Lord, no, do not, Matthew 7, verse 1, chapter 7, verse 1, do not judge. Tapos, kung tatanong tayo sa Luke, sabi ni Lord, no, deny yourself or itakwil mo yung sarili mo. Kung pupunta tayo ng Matthew 6:33, ano po yung sabi ni Lord doon? Alam ko, okay, alam natin to, diba? Seek first, ano daw? The kingdom of God. Ngayon, kung titingnan natin yung mga sikat na utos ni Lord, masasagot ba, madali po ba or mahirap? So, kayo na po yung makakasagot nun, no? Pero pangalawang tanong ko po, no, if merong 2 gate sa harapan mo ngayon, yung isa maluwag, tapos maraming dumadaan. Yung isa naman masikip, makipot, at sabi diyan, kakaunti lang yung taong dumaraan. No? Ano kaya yung gugustuhin mong pasukin or daanan? So again, tayo rin po yung makakasagot nun. No? Pero dito po, no, kung babalik tayo sa context ng Matthew chapter 7, verse 13 to 14, dito po, sinabi ni Lord na pumasok kayo sa makipot na pintuan. Bakit daw po? Merong malapad daw na pintuan na pinapasukan ng marami, but at the end, it leads to what? It leads to destruction. Mamaya, tatalakayin natin yan. Ngayon, meron namang makipot na pintuan at konti lang yung dumadaan. In fact, walang pumapansin dito. No? But at the end, it leads to what? It leads to life or buhay. And mamaya, mas i-expand natin. No? Punta muna tayo sa Matthew chapter 7, yung context. Ano ba yung meron sa chapter 7 ng Matthew? Bakit sinabi po ni Lord? Actually, ano po yan eh. Ito po yung unang sermon, yung kilalang Sermon of the Mount. Sabi nyo nga, sermon. Yan. So ano yung ginawa ni Jesus? Ito po yung first time na si Lord mismo, siya ay nangaral, siya ay nag-preach in front of His disciples. At hindi lang yung mga alagad niya, no? Pati rin yung ibang mga tao na nagtipon-tipon para lang makinig sa Kanya. By the way, kung babalikan nyo yung chapter 4 ng Matthew, makikita natin doon na si Lord, nag-ministry siya sa lugar ng Galilea. So, at doon, sa Galilea, marami po siyang pinagaling, marami siyang pinalayas na mga demonyo, yung mga sinasapian, maraming mga bulag, nakakita. Maraming bingi, nakarinig. Maraming pilay, siguro nakalakad, nakatakbo. So yun. And many more, marami pang mga himala. Kung ililist natin, madami pa. At makikita po natin doon, no, yung iba't ibang mga tao sa iba't ibang lugar, sa Jerusalem, Damascus, even yung mga katabing bayan, parang nag-spread ng mabilis yung ginagawa ni Jesus. At kung sino ba si Jesus? Ngayon, maraming tao nagtataka, sino ba tong tao na to? Na bakit pagka nananalangin siya, yung mga demonyo umaalis? Bakit yung mga tao gumagaling? No? So yun. And many more. No? So maraming na-curious. At dito nga po, mula sa, yung iba, galing pa sa malayo, talagang sinadya nila, pinuntahan nila si Jesus. At hindi lang po nila pinuntahan, sila po ay nakinig. Dito po, unang time na nag-preach si Lord, no? Sinare niya yung kung ano ba yung talaga yung kingdom of heaven. So yun. At di lang po yun, no? Sinare niya yung, yung seek first the kingdom of God, yung sino ba yung mas mahalaga, asin at ilaw, etc., etc. Pero sa chapter 7, dito po medyo nag-pause si Lord. At dito medyo siguro napaisip ng malalim yung mga tao. Bakit po? Kasi the time ng preaching niya, sa verse 13 to 14, yung context natin, no? Yung verse na binasa natin. Sabi ni Lord, no? Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Imaginin mo, sunod-sunod yung, ang ganda ng topic ni Lord, no? Biglang pumasok kayo sa makipot na pintuan. Parang, Lord, ano ba ibig sabihin? Ano? So para mag-gets natin yung context, lagay lang ako ng 2 picture. Pwede po pa next. So nakita nyo po yung picture dyan. So ano po yung nakita nyo dyan? Merong tinatawag na wide gate or malapad na daan. So, yun. Sa pangalawang image naman sa kanan nyo po, no, makikita nyo po yung tinatawag na narrow gate. So, ano po ba yung purpose ng mga yan? Kasi po, nung time ni Jesus, so yun, merong tinatawag na mga walled cities. Sabi nyo nga, walled cities. Yun. So, ano yung purpose ng wall? Simple lang po, to protect yung city. So, yun.
At ito yung ginamit na imagery ni Lord, isang powerful imagery para magets nung mga tao kung ano ba yung kingdom of heaven. At di lang po yung mga tao that time. Tayo rin po sa panahon natin ngayon, tayong mga nag-aaral ng Bible, tayong mga nagbabasa. So ano po yung makikita natin sa wide gate, no, di ba? Siyempre malapad, no? Maraming tao yung pumapasok. At in ancient times, ito po ay ginawa para yung mga tao madaling makapasok sa city para ma-filter niya yung mga tao. So tapos merong mga gwardiya. For example, may papasok o ano ba yung kailangan mo, ano ba yung gagawin mo? Parang sa panahon natin ngayon, parang parang checkpoint ng LTO, parang gano'n. So yun. Pero at the other hand, no, makikita natin yung isang image. Ano pinakita nyo dyan? Narrow gate. Ano ba yung purpose nung narrow gate na to? No? So simple lang po. Ano po siya parang mga secret na passage na mahirap mahanap during their time. Pero ang purpose po nito is para madaling makatakas yung tao. For example, may sasalakay sa kanila. Pwede silang tumakas dyan, no? Or for example, may sasalakay, no? Pwede nilang gamitin yun to flank their enemy. Parang iikutan nila. So yun. So kayo na lang mag-imagine, no? Pero makikita natin, no? Gumamit si Lord ng dalawang powerful na imagery. Ito nga yung wide gate at narrow gate. Pero ang tanong po, no? Saang pintuan po ba tayo pumapasok? So yun. And ito po yung tatalakayin natin. No? Kaya po at sabi nga, no, kung titingnan natin, dalawa lang yung binigay ni Lord. Walang semi-wide gate, walang semi-narrow gate, or wide-narrow gate. No? So dalawa lang. Either sa wide gate ka pumasok or sa narrow gate. At ano po yung pinupunto po nito? No? Sa pananampalataya po natin, walang neutral. Walang neutral ground, walang gray area na sinasabi natin, hindi, pwede naman gawin to kasi maintindihan naman ako. Pero, again, no, saan po ba tayong pintuan pumapasok? Kaya, point number 1, pwede ba sabay-sabay nating basahin? Sabi po dyan, no, the command. Jesus demands a decision. So, yun. The command, Jesus demands a decision. Dito po, makikita po natin yung utos na binigay po ng ating Panginoon. No? At ano po ba yung utos niya? Sabi dyan, no? Enter the narrow gate. Pumasok kayo sa makipot na pintuan. At dito po, no, dinedemand ni Lord yung decision natin. Na saan po ba tayo pumapasok na pintuan? So yun. Sabi nga, no, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. So yun. And ito po yung tanong ko, bakit ganito kaya yung approach ni Lord? No? Bakit inuna mo niya yung command bago niya ipaliwanag? So, di po ba nagtataka, no? So, simple lang po. Kasi, sabi nga, no, pag inuna mo daw yung explanation, parang minsan nagiging debate lang. Or parang, teka Lord, susundin ko, parang may mga may mga paliwanag. Pero dito makikita natin, no, talagang inuna ni Lord. Inutos niya, no? Enter the narrow gate. So, yun. At kung titingnan nga po natin, yun. Hindi lang po yung narrow gate yung yung makikita natin na ginamit ni Lord na imagery, no? Kung babaybayin niyo po yung Book of Matthew, pwede po ba pa next? So yun. May makikita po kayong mga comparison or distinction na ginamit ni Lord. Hindi lang yung makipot na pintuan. Pwede po pa next? Okay. Next mo pa bro. Yan. Sabi dyan, no, yung immediate context na tinatawag. Nagbigay si Lord lang, bago niya i-end yung powerful na preaching niya, nagbigay po siya ng 4 warning. Sabihin nyo nga warning. So yun, di ba? So di ba minsan pag madalas yung preacher, ang ending niya, di ba? Yung powerful quote or challenge or iba-ibang mga pakulo. No? Pero si Lord, in-end niya yung preaching niya with 4 powerful warning. At ano po ba yun? No? Simple lang, number 1, yung binabasa natin. The 2 gates and the 2 ways. May dalawang daan, may dalawang gate. Number 2, verse 15 to 20, sabi po dyan, no? May dalawang kinds of trees at merong dalawang kinds of fruit. Number 3, no? Mayroong dalawang kinds of claims. At kung babaybayin natin, ito yung sabi nga, pinaka
scariest verse sa Bible, no? Bakit sabi ng Matthew chapter 7, verse 21 to 23? Ito po yung tinatawag na Lord, Lord versus ano daw? Doing the Father's will. At sabi ni Lord, no, hindi lahat lang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Yung lang daw gumagawa ng kanyang kalooban. At number 4, no, sabi po dyan, no, there are two kinds of builders. May dalawang klase ng nagtayo ng bahay. At di lang po yun. Pag binasa niyo po yung chapter 7, verse 24 to 27, napakaganda po niya, no? May dalawang taong nagtayo ng bahay at meron namang dalawang tao na meron dalawang pundasyon. So, foundation, no? So, ano po ba 'yon? Sabi ni Lord, no, yung matalinong tao daw nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng batuhan. Yung mangmang na tao nagtayo ng bahay niya sa ibabaw ng buhanginan. So, magkaibang pundasyon, no? At ano po yung nangyari? Dumaan yung bagyo, baha, lindol, malakas na hangin, at yung bahay na yung taong nagtayo ng bahay sa buhanginan, eventually, ito po ay madaling tumumba. At ano po yung parang sinasabi ni Lord, no? Simple lang po, siya yung pundasyon ng buhay natin. At dito makikita po natin, no? Ano po yung ma-observe nyo doon sa 4 po na yan? Lagi pong may dalawang option. Walang third option, walang middle ground, walang gray area na tinatawag. Lagi pong dalawa. Kaya, kung titingnan po natin, no, saan nakalagak yung pundasyon ng buhay natin. So, yun. Sabi nga, kung ikaw ay nasa gubat or ikaw ay naliligaw, imagine niyo, picture yourself na nasa isang lugar ka na, naliligaw ka. Tapos merong isang taong lokal doon na siya lang yung nakakaalam nung daan. Ano kaya yung gagawin mo? Sabihin mo ba na ang yabang naman itong tao na to, no? Hindi ko na parang yung dunong-dunungan, no? Siyempre po hindi, no? Kasi una, ikaw yung dayo, pangalawa, siya yung lokal doon sa lugar na yon. At ang gagawin mo, susundin mo yung tao na yon, no? At ito rin po yung parang ini-impart ni Jesus sa atin, no? Na si Lord, alam niya yung daan, alam niya yung narrow gate. At ito rin gusto niyang pasukin natin. Ito po yung gusto niyang tahakin natin. At kung babalik nga po tayo sa context natin, no? Saang daan tayo pumapasok. At kung titingnan natin sa Old Testament pa lang, no? Deuteronomy chapter 30 verse 19, sa Joshua chapter 24 verse 15, meron dalawang option na binibigay si Lord. Sabi nga, choose life or choose death. Lagi pong ganun yung sinasabi ni Lord. And nawa, maintindihan natin talaga yung message po ng message po na to, no? So yun. Point number 2. Ayun. Sabi po dyan, no? The crowd. Sabihin nyo nga, the crowd. Yun. So ano po ba yung character nung crowd na sinasabi po dito? So simple lang po, no? Sabi po dyan, yung crowd daw po ay, sabi niyan, the wide gate is comfortable, popular, but fatal. So sa Tagalog, no, yung yung malapad na pintuan ay mas komportable, mas sikat, pero at the end, ano po yung ending nito? Ito po ay nakamamatay. Sabi ng chapter 7, verse 13, sabi nyo, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Okay, medyo na lang ako. Yun, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. So naggumawa lang po ako ng word search, no? So sinearch ko yung verse. Pwede po pa next. Kung titignan natin yung English version at kung uugatin natin, titignan natin yung pinaka-meaning nung sinasabi ni Lord, mas maiintindihan po natin to, no? Sa English version nung verse natin, sabi po dyan, no, enter by the narrow gate, for the gate is wide. So ginamit po yung word na wide, and the way is easy. So ano yung character ng wide gate? Wide, easy. So yun. But, sabi dyan, no, that leads to destruction, and those who enter it by many. So ano po ba yung wide na sinasabi po dyan? No? Pag titingnan po natin yung pinaka-sinasabi ni Lord, or yung original manuscript ng Bible, yung wide po na
tinatawag is, ang Greek word po niya is platis. So sabihin nyo nga, platis. So yun, hindi po yung nasa kusina. So, yun. So ano ba yung meaning ng platis or nung wide? Pag binasa natin sa original manuscript. So ang meaning daw po nito ay, siya ay wide, siya ay broad, malawak, at simple lang po, no restriction. So ano ba yung restriction? No? Walang pipigil sa'yo, walang sasaway sa'yo, walang sa'yo, sisita sa'yo. So yun. At sabi nga dyan, no, walang kailangang iwan. So yun, walang kailangang isuko. So yun. So makikita natin, no, yung character ng wide gate? No restriction, malawak. At bakit po marami pumapasok dito? Simple po. Sabi nga dyan, no, bakit? Dahil the way is easy, madali. Pero kung titignan natin, no, sabi ni Lord, no, the way is easy that leads to destruction. Sabihin nyo, destruction. So sa Greek word daw po niyan, ang meaning ng destruction ay apoleia. So ano po yung meaning ng apoleia? Sabi po dyan, no, destruction, yun. Simple na, parang inon natin. Or pagkasira, pagkawasak. Sabi pa dyan, no, it's a ruin or loss. Ano ba yung ruin? Parang pagkawasak, no, pagkasira. Tapos pag nilaliman pa natin, makikita po natin dyan, ang meaning niya ay spiritual or eternal ruin. Or sa pag tinagalog natin, parang eternal death. At sabi pa dyan, no, yung destruction na sinasabi po dyan, it's a waste. Ano ba yung waste? Parang basura, di ba? Or wala nang halaga. So makikita natin, no, pwedeng yung isang daan ay malawak, easiest way, maraming pumapasok. Pero yung ending pala nito, pagkasira or pagkawasak. Sabi nga po ng Proverbs chapter 14 verse 12, pwede po pa next. Sabi po diyan, no, there is a way, that seems right to a man. Meron daw daan na kung titignan ng tao, parang tama naman, parang okay naman, parang sige, ginagawa naman to ng lahat, gagawin ko na rin, no? Parang sabi diyan, but its end is the way of death. So yung ending daw po nun ay, again, death, ruin, loss, waste. At ngayon, kung titingnan natin, no, saang pintuan tayo pumapasok. At sabi nga sa word kanina, no, ano daw yung meaning ng destruction? Pinakahuli is sabi doon, di ba, waste or basura or ibang meaning is walang halaga. At ngayon, punta naman tayo, ano ba yung sinasabi ng Ecclesiastes or ng mga ngaral? By the way, ang author po nito is ng book na to ay yung pinakamarunong na tao na nag-exist during their time. Sino po 'yon? Si Haring Solomon. Ano po yung sabi niya, no? Kumbaga parang sinasabi ng wide gate, kung yung mga pinapahalagahan natin sa mundo sa sarili natin is yung mga yung mga bagay sa mundo na ito. Ano po 'yon? Ito po ay papunta sa wala. Kaya nga sabi ni Solomon, no, sa mga ngaral, no. Sabi diyan, basahin ko muna. Sabi diyan, the vanity of fame and relevance. So ano po ba yung fame and relevance? Simple lang po, no, yung kasikatan or yung pagiging relevant, no. Sino po ba dito yung gustong maging sikat? Okay. So yun, sino dito yung gustong maging artista? So, biro lang, no. Pero mostly sa mga tao, especially party na po tayo doon, no. Ang gusto natin maging relevant, 'di ba? Gusto natin mag-create ng impact sa generation natin or maging sikat or maging relevant. Pero kung titingnan natin, no, sabi ni Solomon, yung title pa lang, The Vanity of Fame and Relevance. Ito daw po ay vanity. Ano ba yung pag tinagalog yung vanity? Ano po to parang walang kabuluhan. Yun, buti na walang kabuluhan. At kung babasahin niyo po yung mga ngaral or yung Ecclesiastes, there is one phrase na ulit-ulit po na sinasabi ni Solomon. Alam niyo po kung ano po yun? Yun po ay walang kabuluhan, walang kabuluhan. Lagi pong ganun. Sabi ni Solomon, no? Sabi niya, ang sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit naganap na iyon noong di pa tayo tao. Hindi, okay, basahin ko lang dito, hindi ko Sabi ng iba, hali kayo, ito'y bago. Ngunit
Naganap na iyon noong di pa tayo tao. And then verse 11, hindi na maaalala ang mga nauna. At ang nangyari ngayon, ano daw, ay malilimutan din sa hinaharap. So imagine niyo po yun, no? If ito yung path or yung road na nilalakaran natin, ito po ay bale, wala. Papunta lang sa wala. At kung babasahin natin yung chapter 1, ano po yung sabi ni Solomon, no? A generation comes, a generation goes. Yung generation papalit-palit lang. At kung hinahangad natin ay kasikatan or relevance, ito po ay baliwala. Pangalawa na pinapahalagahan ng tao, sabi dyan, no, living wisely. Sabi nyo nga, wisely. Or sa Tagalog, parang pagiging marunong sa mundo na ito. Sino po sa inyo gustong maging pinakamarunong? Yan. Or pinakamatalino? Yan, di ba? Gusto natin. So, yun. Pero sabi ni Solomon, no, sabi ng mga ngaral, chapter 1, verse 17 to 18, pinag-aralan kong mabuti ang pagkakaiba ng karunungan at kamangmangan. Pero nakita kong wala rin itong kabuluhan. Para kang humahabol sa hangin. Dahil habang nadadagdagan ang kaalaman ko, nadaragdagan din ang aking kalungkutan. So imagine niyo po yun, no? Kung ang chine-chase natin is wisdom or knowledge ng mundo po na ito. Sabi ni Solomon, ito daw ay baliwala, no? Walang kabuluhan. It's vanity. Sabi nga niya, para ka daw humahabol sa hangin eh. Nakita na po ba yung taong humahabol sa hangin, di ba? Parang walang katapusan, wala kang naaabot. So yun. And I pray na mas tahakin natin yung narrow gate. Next, sabi po dyan, the vanity of self-indulgence. Sabi nyo nga, self-indulgence. Yan. So ano po ba yung self-indulgence? Nilagay ko po yung Tagalog, ewan ko lang pong nababasa nyo. Sabi po dyan, yung kahalagahan ng wealth. Yon. So sino po ba sa inyo gusto maging mayaman or pinakamayaman? No? So sabi dyan, or yung wealth, self-indulgence na po ay wealth, yaman, or self-pleasure. Yun, yung mga nagagawa mo, yung mga gusto mo. So yun. And next, sabi dyan, parang connected siya sa word na self-gratification. So ano ba yung gratification? Yung simple lang po, yung mga luho mo na nagagawa mo. So yun. And sabi niya, sabi ni Solomon, chapter 2, verse 8, sabi niya, nakaipon ako ng, maraming pilak at ginto. So sana, grabe, napakayaman ni Solomon. Mula sa mga lupaing sasakupan ko, marami akong mga awit na babae at lalaki. Marami akong asawa na pawang magaganda. Wala nang hahanapin pa ang isang lalaki, lalo na tungkol din lang sa babae. So imagine niyo po, sa sobrang dunong ni Solomon, pati yung wicked way, dinaanan niya, di ba? So grabe, di ba? Sabi niya, ang dami niyang babae, so yun. And many more, which is, alam naman natin na tinahak niya yung path ng kasalanan, no? Pero makikita natin, sa kabila nung wealth niya, nung yaman niya, sa kabila nung mga narating niya, or yung title niya, hari siya, imagine niyo po. At during his time, siya po yung pinakamayaman na tao na nag-exist sa generation niya. Ano po yung sabi niya? Sabi niya, ito po yung pawang walang halaga. At sabi, verse 11, pwede po pa next. Ito, tutuloy lang natin. Sabi niya, verse 11, pagkatapos, inisip kong mabuti ang mga ginawa ko at ang pagod na aking pinuhunan. Nakita kong ang lahat ay pawang walang kabuluhan. Tulad lang din ito ng paghahabol sa hangin. So imagine niyo po yung mga pinundar niya, puhunan niya, siguro dami, ang lawak ng lupain niya, dami niyang mga alaga. Ang wealth po kasi sa Old Testament, yung marami kang property, tsaka marami kang mga hayop, ginto, pilak. Pero ano po yung sabi niya? Lahat ng to, kung ito yung chine-chase natin sa buhay, ito po ay vanity. Walang kabuluhan. At next, yun, may isa pa pala. Sabi dito, the vanity of toil. Sabi nyo nga, toil. Yun. So ano po ba yung toil? Sabi ng dictionary, ang toil na po ay parang connected siya sa working extremely hard or yung sobrang pagpapagod or pagpapagal. Tapos sabi dyan, exhaust. So hindi po yung exhaust ng aircon. So exhaust meaning pagkapagod. Yun, sa trabaho or sa pag-aaral or sa anything. Ano po yung sabi niya, Sabi niya,
Verse 18, wala ring halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito, sapagkat ito'y maiiwan lamang sa susunod sa akin. At makikita natin, no, tama naman, no, lahat ng pinagpapaguran natin, ang magbe-benefit nito, hindi naman talaga tayo. Sino po? Yung susunod sa atin. Or yung mga kaapu-apuhan mo, or anak mo, or etc. At worst, pinag-aawayan pa. So yun, di ba? At then kung tatalon tayo ng verse 20 to 21, sabi dito, kaya nga, ano daw sabi niya? Yun, nangihinayang ako, pagkat ako ay nagpakapagod ng gusto sa mundong ito. Lahat ng pinagpaguran ng tao ay pinamuhunan niya ng karunungan, ng kaalaman at kakayahan, ngunit pagdating ng araw, iba ang magpapakasaya sa mga pinagpaguran niya. Ito'y walang kabuluhan at ito'y hindi tama. So nakikita niyo po yung yung weight nung vanity, no, nung toil, nung self-indulgence, living wisely, yung relevance sa mundong ito. Kung pupunta tayo sa kaduluduluhan ng buhay natin, no, parang doon pa ba natin marirealize na, oo nga, no, tama yung mangangaral, no? Pero para tayong may shortcut, di ba? Pwede ngayon pa lang, alamin mo na kung ano yung mahalaga or kung ano yung hindi. At kung babaybayin pa natin, no, yung mangangaral, chapter 12, talon tayo sa pinaka-ending ng book ng mangangaral. Ano po yung sabi niya? Sabi ni Solomon, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isa lang ang aking masasabi. Ito na po yung overall na conclusion niya. No? Ano po yung sabi niya? Isa lang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ano daw? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ano daw? Ipagsusulit natin sa Diyos. And ito po yung reality, no? Lahat ng ginagawa natin. Sabi nga niya, no? Ang ganda nung sinabi niya, no? Hayag man or lihim man, 'di ba? Sabi niya, mabuti man o masama, lahat po 'yun. Pagsusulit natin sa Diyos. Bakit? Meron po tayong appointment na hindi natin maiiwasan. Ano po 'yun? Yung pagharap po natin sa Diyos. And ito po yung reality, no? Sabi ko nga sa message ko last month, 'di ba? Life is short, death is sure, 'di ba? Napakabilis lang po ng buhay at di natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan. Pero isa lang po yung makikita po natin, no? Si Lord po yung way, the truth, and the life. Sabi nga ng John 14:6. So yun. And the next point, sabi po dyan, no? Ayun, di ba pala ito? Sabi ng, pwede po pa next. Sabi ng, Sabi ng 1 Juan chapter 2 verse 17. Sabi po ng 1 Juan chapter 2 verse 17, sabi dyan, no, mawawala ang sanlibutan at lahat ng bagay na pinagnanasaan ng tao. Ano po yung pinagnanasaan ng tao? Yung mga binanggit natin kanina, di ba? Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailan man. At ang ganda nga nung kinakanta natin kanina, di ba? Ano po yung kinakanta natin, di ba? Sabi doon, maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang inyong mga salita. At ito po yung reality, no? Lahat ng bagay sa mundo pong ito ay mawawala. Pero sabi ni Lord, yung tanging mananatili is ano lang, aking mga salita. So yun. Luke chapter 9 verse 25. Yun. Sabi diyan, no, ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig. Kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay, di ba? So makamtan mo man daw yung lahat-lahat sa mundo na to, fame, wealth, money, etc., properties, lahat, no? Pero kung mapapahamak naman yung kaluluwa mo, parang sabi niya, ano yung halaga? Then, Romans chapter 12 verse 2, sabi ni Paul, no? Sabi niya, kaya nga, wag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang inyong kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Ang pagbabago po pala ay nagsisimula sa ating, sa pag-iisip. So, yun. And then point number 3, sabi po dyan, no? The cost. Sabi nyo nga, cost. So, yun. Sabi dyan, no? The narrow gate is restrictive, costly, but life
giving. So dito na po tayo papasok sa sa narrow gate. Ano ba yung narrow gate na to? Sino po ba yung pinatutungkulan nito? So yun. At makikita nga po natin dyan, yung character ng narrow gate. Sabi dyan, kung kanina maluwag, wide, walang sisita sa'yo, walang pipigil sa'yo, no? Dito po, contrast. So yun. Sabi nga dyan, restrictive, costly, but life-giving. Sabi po ng Mateo 7, verse 14. Sabi dyan, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay. At kakaunti lang ang nakakatagpo nito. So again, binasa lang natin yung kanina. Pero kung yung ginawa natin kanina, kung babaybayin natin yung original manuscript ng sinasabi ni Lord, pwede po pa next. Sabi po sa English version, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few. So ano ba yung ginamit na word dito ni Lord, no? Sabi diyan, for the gate is narrow. Kung titingnan daw po natin yung word na ginamit is yung Greek word, sabi diyan, stenos. Sabi niyo nga stenos. So ano ba yung stenos, no? Sabi po dito, it is narrow, confined. Kung kanina walang restriction, dito may restriction. And sabi diyan, it needs self-emptying. Parang kailangan mong bawasan yung dala-dala mo. Parang yung image kanina, nakita niyo po yung litrato kanina, di ba? Kung ako ay papasok sa narrow gate at dala-dala ko meron akong bag na malaki, tapos meron pa akong buhat-buhat, tapos meron pa akong motor, yung pasya dyan. Parang kakasya ba ya? Or hindi? Siyempre po, para makapasok ka, kailangan mong tanggalin lahat ng dala-dala mo. Kasi daang tao lang yung papasukin mo eh. Parang ganito po yung sinasabi ni Lord, kung susunod kayo sa akin, kailangan tanggalin nyo lahat ng dala-dala nyo. At ano ba yung dalahin natin bilang mga tao, di ba? Simple lang po, una, kasalanan. Pangalawa, yung mga indwelling sin, yung mga tinatago natin, yung mga hindi pa natin nasusuko, or yung hirap tayong isuko sa Panginoon. Ano po yun? Yung mga minamahal natin, yung mga sabi nga, yung mga Diyos-Diyosan sa buhay natin, di ba? Kung sa Old Testament, meron silang mga Diyos-Diyosan na physical, tayo rin, may mga Diyos-Diyosan din tayo, na tinatago natin. Ano po yun? Pwedeng nakatago siya sa wealth, sa fame, minsan nakatago siya sa kasalanan na iniingat-ingatan natin or hindi natin masuko, etc. Minsan nakatago siya sa pride, minsan nakatago siya sa hatred or sa kawalan ng pagpapatawad. At kung susunod tayo sa Panginoon na dala-dala natin yung mga bagay na yun, hindi po, sabi ni Lord, hindi pwede, hindi ka makakapasok. And ngayon, kung titingnan natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, dala-dala pa ba natin yung dati nating buhay? Kaya nga, kung babasahin niyo po yung mga books like Corinthians, Ephesians, Galatians, yung mga sinulatan ni Paul sa New Testament, iisa yung yung common ground nila or iisa yung common problem nila. Alam niyo po kung ano po yun? Simple lang po, yung dati nilang buhay na makasalanan pa, dala-dala pa rin nila. At hindi lang po yun, they were claiming that they were followers of Jesus Christ. Kaya sabi ni James, patunayan yun, yung pananampalataya nyo sa pamamagitan ng gawa. So yun. At dito makikita natin, for example, sa Corinthians, many people na they were telling na tagasunod kami ni Kristo pero andun pa rin sa dating buhay, sa bisyo. Andun pa rin sa dating buhay, sa dating niyang buhay. So, and many more. Marami po tayong makikita. Okay, balik tayo sa passage natin. Sabi dyan, narrow, stenos. So parang dito, kinuha yung word na di pala. Parang stenosis sa po yun. Parang pagnanarrow ng ugat. Tapos sabi dyan, leads to life. Ano po ba yung life na sinasabi dyan? Sabi po dyan, ito po yung Zoe life. Ang word po na ginamit is Zoe. At ano po yun? Sabi dyan, it is the eternal life, vitality, or sa Tagalog, parang panibagong sigla. Sabi dyan, absolute fullness of life. Yung pinaka-full ng life. Mararanasan natin. Di lang po yun, active life. At kung titingnan natin, sabi ni Lord, those who find it are few. Yung humahanap lang daw po sa bagay po na yon sa narrow gate ay kakaunti lang. Sabi nga dyan,
yung word na heroisko or something, di ba? Sabi doon, no? Finding, discovering, or sinasaliksik, hinahanap. Pero ang tanong, no? Given na tayo ay nananampalataya kay Lord, sinasaliksik ba natin or hinahanap yung narrow gate or yung wide gate, yung inaasam natin, no? Sabi ng Lucas chapter 9 verse 23, sabi po diyan, no? At sinabi niya sa kanilang lahat, sino mang nagdanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil niya daw ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So meron lang po papakilalang dalawang best friend ko. So, pwede ba ko pa next? Dahil mga characters po to sa Old Testament. No? Sino po familiar kay Abraham? Okay. Sino familiar kay Moses? Ito po kasi yung isa sa pinakamagandang story na nasubaybayan ko. No? Imagine niyo po kung babalikan yung Genesis chapter 5, yung buhay ni Abraham, ano po yung description sa kanya nung Bible, di ba? Siya daw po ay sobrang yaman, no? Lahat ng bagay siguro nasa kanya na, no? Parang kasing yaman ni Solomon. Pero during his generation, meron siyang mga ginto, pilak, marami siyang lupain, marami siyang mga hayop. Sabi nga, thousands yung kanyang baka, tupa, lahat ng mga livestock na may imagine nyo, meron siya. Pero nung tinawag siya ni Lord at the age of 75, imagine nyo po yun. Ano po yung ginawa niya? Iniwan niya po lahat para lang sumunod sa Panginoon. Imagine niyo po, no? Age mo 75, pwede ka na mag-retire. So yun. Pero ano po yung ginawa niya, no? Nung tinawag siya ni Lord, iniwan niya yung comfort, iniwan niya yung kanyang bayan para lang sa uncertainty kung saan ba siya tinawag ni Lord. At sabi nga, yung pangako sa kanya ni Lord, no, gagawin kitang parang father of multitudes. So yung lahi mo, magiging sindami ng mga bituin sa langit. At dito po kayo matatawa kasi imagine nyo po, 75 pwede pa bang manganak? Especially yung asawa niya, di ba? Pero ano po yung ginawa ni Lord? Kahit matanda na po sila po ay nagkaanak. At di lang po yun, no? Yung sa kanila po nag-start yung salin lahi nung Israel. And sabi nga tayo is connected din sa lahi ni Abraham. Bakit po? Sa spiritual na lahi. Dahil po kay Kristo. So yun. Okay, talon tayo kay Moses. Sino ba si Moses? No? Siya po yung tinawag ni Lord siya yung ginamit ni Lord para palayain yung kanyang bayan. Na during time ni Moses, sinasakop yung mga Israelita po ay under ng Egyptian Empire. So powerful, one of the powerful empire na nag-exist sa sanlibutan. No? Pero makikita natin, sino ba si Moses nung time niya? Siya daw ay, sabi ng Bible, siya daw ay kinupkop ng, yung asawa ng Pharaoh. So para siyang para siyang adopted son ng Pharaoh. So imagine niyo kung gaano sila kayaman, no, nung time na yon. Ilan yung mga gwardiya niya, ano yung pwede niyang gawin, yung yaman na meron siya. Dahil imagine mo, aampunin ka nung hari, nung Pharaoh during that time, no? Pero nung tinawag siya ni Lord, ano po yung ginawa niya? Iniwan niya yung yaman, iniwan niya yung lahat-lahat para lang sundin ang Panginoon. At sabi nga, nung tinawag siya ni Lord through burning bush, pagbalik niya, ano na lang yung dala niya? Tungkod na lang. Tungkod na gagamitin niya. Tungkod na gagamitin niya para gumawa ng mga himala sa pamamagitan ni Lord. At makita nga natin, no, nahati yung dagat, di ba? Nagkaroon ng 10 plagues sa Egypt and many more. Ang daming mga himala yung nangyari. So imagine niyo po, no? Pwedeng sa buhay ni Abraham, yung wide gate sa kanya, yung buhay niya, no? Pwedeng sa buhay ni Moses, yung wide gate sa kanya, yung buhay niya, na pwedeng, kahit naman di ko nasundin si Lord, okay na ako. Lord, panatag na ako, di ba? Pero ano po yung ginawa nila? By faith, sinunod nila ang Panginoon. At ano ba yung pananampalataya, di ba? Sabi ng Hebrews 11, hindi mo nakikita, pero alam mo mangyayari. So yun. At kung babasahin nga po natin yung buhay nila, sabi po ng Hebreo 11, verse 8, sabi dyan, no, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupaing pinangako sa kanya. Sumunod nga siya, kahit di niya alam kung saan siya papunta. And then verse 9 to 10,
Dahil din sa kanyang pananampalataya, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupaing pinangako sa kanya. Mga tolda ang naging tirahan niya, gayon din sina Isaac at Jacob, na tumanggap ng ganoon din pangako, sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon, at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. So imagine niyo po, from the comfort, nanirahan siya sa mga tent cities, at ginive up niya lahat para lang sumunod sa Panginoon. Si Moses, talo naman tayo sa buhay sa pananampalataya ni Moses. No? Sabi ng Hebreo 11, sabi dito, dahil sa pananampalataya, because of faith, tumanggi si Moises na, tumanggi si Moises nang siya'y mayroon ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesa ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinanas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandali ang aliw na dulot ng kasamaan. Kung tatalon tayo, no? Sabi dyan, no? Itunuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil kanino daw? Sa Mesiyas kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. So, makikita natin, no? Lahat po ba tayo nanampalataya sa Panginoon? Praise God, no? Pero ano ba yung kaya nating gawin? By our faith. Sabi nga dito, no? Kung tatalunin natin yung verse, sabi ng verse 39 to 40, lahat daw sila ay kinalugdan ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang pinangako ng Diyos sa kanila. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos na para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. So makikita natin, no? Ito yung pinaka-mind-blowing. At sabi nga ni Josephus, parang kung aaralin mo daw yung buhay nung dalawa, para siyang yung term na sinabi niya? Yun, sabi niya, pure madness. So imagine yung iwan mo ba naman yung dati mong buhay, no? Sabi niya, sabi dito, no? Bakit sila kinalugdan ng Diyos? Dahil sa pananampalataya nila. At makita natin, no? Yung pangako ng Diyos, hindi naman nila nakita Hindi nila naranasan, hindi nila natanggap. Pero because of their faith, nanatili sila sa pananampalataya. Sabi nga, pwede po pa next. Sabi dyan, no? The narrow gate doesn't promise you the outcome you imagine. Hindi nito pinapromise yung outcome na ini-imagine natin. Okay, so next, pwede po pa next, Kuya Vince. But it promises you the presence of the one who called you through it. Ulitin ko, no? The narrow gate doesn't promise you the outcome you imagine, but it promises you the presence of the one who called you through it. Then point number 4, and ito po yung last, sabi ng point number 4, no? Sabi dyan, the Christ. Sino po? Si Jesus Christ, no? Sabi dyan, no? Jesus Himself is the gate and the way. So yung Panginoon po mismo yung gate and siya yung way. Sabi po ng Juan chapter 10 verse 9 to 10, sabi niya, no, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay sila'y maliligtas. Papasok siya at lalabas, makakapatagpo ng pastulan, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, manira. Ngunit naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. And then John chapter 14, verse 6 to 7, sabi ni Lord, no, sumagot si Jesus. Sabi niya, siya yung daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa English, no, Jesus is the way, the truth, and the life. Kung titignan po natin sa panahon natin, no, maraming nagpo-proclaim, maraming magsasabi na, we are the way. Ito yung way para maligtas ka. For example, aralin mo lahat ng religion, no? Meron silang kanya-kanyang way na kailangan mong sundin para daw maligtas. Pero dito po, si Lord mismo yung nagpapatotoo. Siya yung daan, yung katotohanan, at yung mismong buhay na inaaral po natin. No? And walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya lamang. Gawa 4:12, sabi, parang hindi niya sinasabi ni Lord, ito yung mapa para sa daan. Hindi niya po sinabing ganun or
Sige, ito yung daan. Tahakin mo. Makikita po natin, no, kasama natin yung mismong daan na si Jesus Christ. Sabi ng Gawa 4:12, sa Kanya lamang matatagpuan ng kaligtasan. Bakit daw po? Sapagkat walang ibang binigay, walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay, maligtas. So, amen po ba? So, pwede po ba palakpakan po natin. So, yun. So, dito na po tayo magtapos. And, inahan niya ako po lahat na tumayo. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, sabi po niya, sabi niya, cheap grace is deadly for our church. Grace without discipleship, grace without cross, and grace without Jesus Christ, living and incarnate. So, inaral ko po yung buhay ni Dietrich. Isa po pala siyang German na theologian, no? At during his time, yung German church or yung church sa Germany, humarap po sila sa isang matinding pagsubok. At ano po yun? Kailangan nilang magpasakop under the Nazi government. So bakit? At alam naman po natin yung Nazi government is under ni Hitler, no? Nagsimula ng World War I tsaka World War II. And dito nakita ni Bonhoeffer na lang, makabasa yung pangalan. Sabi niya, parang mali yung ginagawa natin, no? Alam niyo po kung bakit? Kasi para lang mag-exist yung church, para magpatuloy, kailangan nilang mag-compromise dun sa Nazi government. Sabi niya, parang hindi ito yung calling sa atin ni Lord, no? Kaya nung 1937, siya po ay nagsulat ng libro. And sabi niya, no, meron siyang isang famous quote na ginamit. And sabi nga, this outlives his life for decades. Ito po yung pinakasumikat na hanggang ngayon is pinag-uusapan pa rin. Ano po yung sabi niya, no? Cheap grace is deadly for our church. Ito daw po yung grace without discipleship, grace without cross, and living without Jesus Christ, living in incarnate. Bakit daw po? Kasi parang sinasabi natin, no? Lord, gusto kong sumunod sa iyo. Lord, gusto ko yung kaligtasan, no? Lord, ang ganda ng mga turo mo. Gusto kong makilala ka. But at the other hand, parang sinasabi natin, pero Lord, ayoko nung sumunod sa utos mo. Lord, ayokong gawin to. Ito lang yung gagawin ko. No? Parang sinasabi natin, I want salvation, pero ayoko yung mga utos ni Lord. Sabi niya, grace without discipleship. Parang, sabi niya, parang sinasabi dito, gusto kong iligtas mo ako, Lord. Pero ayokong sabihan mo ko kung paano ko mamumuhay. Grace without cross. Parang sinasabi daw natin na, Jesus died for me. Kaya ngayon, magagawa ko na lahat ng gusto ko. No? And sabi nga dyan, no? Grace without Jesus Christ, living and incarnate. Parang grace na concept lang, pero hindi mo naman talaga naranasan. No? So, ang ginawa ni Dietrich Bonhoeffer, parang dahil sa quote niya, no, siya po ay hinanting ngayon nung German Nazi government. So, yun. Ginawa niya, pumunta siya sa New York. So, yun. So, nagstay siya doon for 2 weeks para lang maging safe siya. Pero, nung nasa New York na siya, merong matinding conviction sa kanya. Sabi niya, sa pastor nila, pastor, parang may mali . Parang hindi ako dito tinatawag ni Lord. Parang mas tinatawag ako ni Lord na bumalik sa Germany para mangaral, no? Para i-encourage yung mga kapatiran na kinukulong dahil sa pananampalataya nila. At alam niyo po ang ginawa niya, bago isara ng North Atlantic, yung pinakabuong yung North Atlantic yun, sumakay siya doon sa last trip nung barko at bumalik siya sa Germany. At ano po yung ginawa ng government nung nakita siya? Siya po ay hinuli, dinakip, kinulong. Pero di po doon natapos, no? Sumusulat pa rin siya sa mga kapatiran, ine-encourage na magpatuloy kayo, huwag kayong mag-compromise sa government. At ano po yung nangyari? Kung babaybayin natin yung buhay niya, siya ay in-execute because of his faith. Kung titignan natin, para sa kanya, pwedeng yung wide gate, yung buhay sa New York, di ba? Pwedeng doon na siya mag-settle, doon na siyang mabuhay doon. Pero, binaybay niya pa rin yung narrow road. Bumalik siya sa totoong calling niya. And dito po tayo magtapos.
Sabi ng Filipos, sabi ni Paul, no? Filipos chapter 3, sabi niya, ngunit dahil kay Kristo, ano daw, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon, ay ano daw, tinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, tinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Sino po yon? Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay na pinapalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Okay, lahat ng bagay pinalagay kong walang kabuluhan, basura, makamtan ko lamang sino daw ang Panginoon. And nawa po, no, choose the narrow gate. Yun lang po yung pinaka-lesson sa umaga po ito. Tayo po yumukot, manalangin. Pwede po ba, before po tayo mag-close, pwede po ba muli tayong magsuko ng buhay natin sa ating Panginoon? Ano yung mga bagay na nahihirapan tayong gawin para makapasok sa narrow gate? Ano yung mga dalahin mo? Ano yung mga bit mo? Hanggang ngayon, nahihirap kang isuko sa Panginoon kaya hindi ka makapasok sa narrow gate. Pwede po ba sabay-sabay po tayong manalangin, magsuko po tayo sa Panginoon. Sige po, let's pray. Hallelujah, Lord. Panginoon, marami pong salamat sa umaga pong ito, Panginoon. Muli po na tulungan po kami na isuko buong buo lahat sa buhay po namin, Panginoon. Tuloy mo po kaming gabayan, samahan, Panginoon. Yung mga Diyos-Diyosan, yung mga hatred, lahat ng past namin, Panginoon. Lord, maisuko po namin ang buong buo, Panginoon. Lord, salamat po sa umaga pong ito at naririnig mo po yung panalangin ng bawat isa. At patuloy, Lord, na sinusuko po namin aming buhay sa inyo, Panginoon. Lahat ng mga, salamat po, Lord, sa pagre-remind sa amin na lahat ng bagay po sa mundong ito ay walang halaga, Panginoon, kung i-compare po namin sa inyong harapan, Panginoon. At Lord, tulungan mo po kami to choose the narrow, the most restrictive, yung pinakamahirap na daan, Panginoon. Dahil alam po namin, sa end po nito, ito po ay buhay, Panginoon, O God. Sabi mo nga po, there is a wide gate na seems right sa mga tao, Panginoon. Pero ang ending po nito ay kamatayan, destruction, Panginoon, O God. And Lord, tulungan mo rin po kami na ibahagi ka po namin, Panginoon, sa iba, Panginoon. Yung daan na tinutukoy mo, Panginoon. At sabi mo nga po, ikaw yung daan, yung katotohanan, at ang buhay, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na ilagak po namin ang buhay namin sa inyo, Panginoon. At ngayon pa lamang, Lord, maranasan ka po namin, Panginoon, yung mga himala, yung mga salita, Panginoon, maging buhay sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. At ikaw po yung mag-guide sa amin, ano man yung mga hindi mo gusto, Panginoon, Lord, ito po ay mawala at makapamuhay po kami sa kabanalan, Panginoon, O God. Salamat po at ito po ang dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. At ang lahat po ay magsabi ng Amen. So, God bless po.